yung sasabihin mong move on na pa, sige mag-move on ka, paano ka mag-move on sa baha? Eh, bumabaha ang buong Pilipinas. Move on, wag kalimutan na natin yung flood control. Lulurig kaya kita. The difference between an investigation with the Blue Ribbon Committee and the Ombudsman hearings are private. No? The Blue Ribbon Committee is public. So napapakinggan natin, hindi pwedeng magsinungaling. Tayo mismo na taong bayan, iba kasi itong ano na to di ba? That is the exact reason why the Blue Ribbon Committee has been created by the Senate. Is the best avenue for all the people of the Philippines who are taxpayers, naninakawan with these projects na ginawa ng administrasyon, na makita ang buong katotohanan ng walang maskara at walang tabil. Tama ba ang desisyon ni Senator Erwin Tulfo na itigil na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at binigay niya ang authority at lahat ng doon sa Ombudsman? Sa pananaw niya po, General. Una po muna about Erwin Tulfo. I do not call him senator because he does not qualify. Hindi po natural born Filipino si Erwin, and therefore he has no right to be sitting in the Senate. Wala lang po akong pera para labanan siya, kaya on technicality natalo yung aking disqualification case against him. And you see, when you put a person not qualified, this is exactly the thing that he is going to do. Bababuhin lang niya ang Senado, sasabihin naman niya, with all due respect to you, Erwin Tulfo. So, yung sasabihin mong move on na pa, sige mag-move on ka, paano ka mag-move on sa baha? Eh, bumabaha ang buong Pilipinas. Move on, wag kalimutan na natin yung flood control. Lulurig kaya kita. So General, hindi pala 24 wise men and women sa Senate ngayon. There are only 23 wise men and wise women in the Senate. 22 po. 22. Sino pang isang unwise? Wala kung sino yun. Po ba yung nagagansilyo? Ay! Yun yung yumaman sa iskandalo sa buhay ng tao. Dalawa silang ang kapatid. Ayan klarong-klaro. There are only 22 wise men and women in the Senate today. UPI po, bantay ng ating saligang batas. Marami pong hindi natural born Filipino sa ating Kamara, sa ating Senado. Dapat po wala sila dyan. Kahit po sa gabinete, merong hindi natural born Filipino. Nakasaad po kasi sa saligang batas, dapat natural born Filipino. Grabe. Ang mga nawala na ng kanilang citizenship dati, na nag-reacquire ng Philippine citizenship, did not reacquire their natural born status. Correct. Maliwanag po yan sa saligang batas. Hayaan mo, ipaglalaban natin yan. Magpapanalo tayo ngayon ng mga gagawa natin ng mas maayos na. Ay, Sandali lang, Astra. Kasi sa totoo lang, itong nakaraang SONA, ang talagang tumatak sa isip ng ating mga kababayan, sa ating lahat, meron laging sinasambit na salita, yung salitang mahiya naman kayo. Sa tingin mo, sa mga narinig natin at nailatag ng ating mga guest ngayon, ng mga butihing, mga naninindigan sa katotohanan ng tama, kanino kaya pwede ipatungkol yung salitang yun? Sa mga buhaya. Sa mga buhaya. Sa mga... anong tawag mo doon sa may tawag sa group of crocodiles. May tawag doon Crocodile farm. crocodile farm, pero The House of Rocks. anyway, the House of Crocodiles. Siguro bato-bato sa langit. Tamaan, malaki.
Tamaan eh. Tabla ka sana. General, ano ko lang kasi doon sa tanong ko sa iyo, di ba, about the, kung tungkol kay Erwin, para sa ating mga kababayan, no? The difference between an investigation with the Blue Ribbon Committee and the Ombudsman hearings are private. No? The Blue Ribbon Committee is public. So napapakinggan natin, hindi pwedeng magsinungaling. Tayo mismo na taong bayan, iba kasi itong na to di ba? That is the exact reason why the Blue Ribbon Committee has been created by the Senate in order for the investigation of public officials in the country na makita ng taong bayan, may partisipasyon ang taong bayan, kasi malay mo, meron dyan sa ating mga kababayan can become witnesses to these allegations. Yan po yung kaibahan. At ito si Erwin Tulfo, kasi huwag nating tawagin senador dahil hindi natural born citizen. Si Erwin Tulfo ay ayaw na niya na ituloy ang investigasyon ng Blue Ribbon when in fact it is the best avenue for all the people of the Philippines who are taxpayers na ninakawan with these projects na ginawa ng administrasyon, na makita ang buong katotohanan ng walang maskara at walang tabil, di ba? There is no veil to the truth. Kaya yan po, mga kababayan. Oh yes, ayan ha, reminder ni Ka-Astra sa mga nakakaalam dyan ha. Wala akong kinalaman dyan, Ka-Astra. Bahala ka dyan. Diyan mo po makikita yung kaalaman ng isang tao na para sabihin niya na huwag na nating imbestigahan. That reveals so much about himself. Dahil ang investigasyon po kasi, in addition sa sinabi ni Ma'am Astra, ang investigation po kasi ng Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Okay? Kaya sila nag-iimbestiga because gusto nilang malaman paano nangyari itong malawakang nakawan na ito. Ano ang dapat gawin para ito ay ma-prevent na hindi na mangyayari sa darating na panahon. Yun po yung purpose ng investigation ng Blue Ribbon Committee. Ngayon kung ayaw imbestigahan ng chairman ng Blue Ribbon Committee, di sinasabi niya, hayaan mo na magnakaw mga tao, huwag na natin itong remedyohan, huwag na natin itong gawa ng paraan. Because your purpose for investigating is to come up with a law. Kaya nga po, ang kanilang investigation sa Blue Ribbon Committee is in aid of legislation para makagawa sila ng batas to prevent this from happening again. And to recommend penalty for the offense. Pagka ganito po malawakang nakawan, siguro i-recommend mo na, ibalik na natin yung death penalty. At yung mga mahahatulan ng death penalty, pagka ganitong napakalawak na nakawan ang mangyayari, siguro sabihin mo, death by filing squad. Tapos yung pamilya mo nakaupo sa front row, pinapanood ka para hindi ka pamarisan. Tama. Yes. Harsh, pero dapat. Oo, tama yun. Sa usaping namang batas, no, General, no, tapusin natin yung kay General kasi ikaw magra-rapid fire dyan. Okay. Ha? General, kapag binabaluktot ang batas, ano po ang nangyayari sa disiplina ng bansa at sa mga susunod po nating henerasyon? Ano kaya ang impact nito? Tinuturuan natin yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino na maging mas baluktot kaysa sa atin. So, actually, by doing this, you are not strengthening the Republic. You are weakening the Republic. You are making a mockery of the democracy, of the democratic system. So, dapat po talaga iayos natin. Ngayon, nakita po natin na on another matter, yung ating saligang batas
parang wala na pong nakasulat sa saligang batas sa kanilang mga galaw. Wala na silang ginagalang na batas. At kung ano na lang mga gusto nilang gawin, kung ano na lang mga kanilang maisipan, yun ang kanilang gagawin. So, dapat po talaga, taong bayan, please, gumising na tayo. Makiisa tayo, pakita natin, tama na po, let's prevent, i-prevent po natin yung the worst that could happen. Pagka ganito na yung mga nangyayaring sunod-sunod na mangyayari, ano po. Ayaw po natin ang malawakang kaguluhan na tayo mismo ang magpapatayan. Huwag po yun. Huwag po tayong lumating doon. Thank you, General. And also, no, yung ating mga pinagkatiwalaan, kaya nailuklok natin dahil nagtiwala tayo na sila yung mangunguna sa pagsasaayos ng ating bansa, and of course, yung mga karapatang pantao dito sa ating bansa ay talagang panindigan at masiguro na tayo talaga ay merong laban pagdating ng panahon. Nakalimutan na ata nila, General, na sila ay mga halal na lingkod bayan. Kasi parang ang nakikita ko, parang na silang mga chef. Ay, chef. Lagi na lang po silang may niluluto. Kaya sabi ko, chef, kaya yung mga yan. Kasi pagka kunwari, karoon lang break muna pag hindi nagkakasundo or hindi nila magustuhan yung putahe na nakalatag, 10 minutes break, 5 minutes break. Pagbalik, iba na, meron ng ulam. Diba? So I think ang alam nila talaga, chef sila. So I stop doing yung bagay na hindi kasama sa sinumpaang tungkulin natin at hindi naging dahilan kung bakit ka pinagkatiwalaan at inalal ng taong bayan. Sir, last question. General, ano pong paninindigan nyo para sa Pilipinas ngayon? Bigyan niyo po ng mensahe ang ating mga minamahal na nagpapakamatay makita kayo kahit lumangoy na sa baha. Ang ating mga volunteers at vloggers na nasa harapan ninyo, media at mga kabataan andito na nagbabantay din sa mga laban at paninindigan ninyo. General? Be involved. Makinig, umunawa. Dahil kami po sa UPI, naniniwala kami na ang mamamayan na may alam sa mga nangyayari sa paligid ay it prevents abuse from high government officials. Hindi po makakapagmalabis ang mga matataas na opisyal natin kung ang ating mamamayan ay involved, may alam at nakikialam para po sa ating lahat. Dahil unang-una, ang ating pong gobyerno ay para sa taong bayan. For the people, by the people, for the people. Parang iba dinig ko. Parang iba yung punto mo doon. Thank you very much, General. Alam mo, naging mainit ang usapin natin ngayong umaga, but hindi natin palalagpasin ang rapid fire. Siyempre, siguro bigyan natin ng pagkakataon na mag-deliver ng rapid fire question na sasagutin nyo ng isang word or isang sentence lang po ay si Ka-Astra po. Kasi po, mamaya, laging trending yan eh. Kaya galingan mo, Ka-Astra. Bigyan mo sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bigyan mo sila rapid fire. 6, please. Rapid fire para kay General Garcia. Unang-una, tungkol sa disiplina. Nasa batas ba ito o nasa tao? Nasa tao. Nasa tao. AFP ngayon, malakas pa ba o nanghihina na? Napakalakas. Ang korupsyon naman na usapan, kaya pa ba sugpuin o hindi na? Kayang-kaya. May mungkahi ka ba kung paano natin sugpuin? Tanggalin niyo si Matibag. Very good! Baha, gawa ng tao o gawa ng Diyos? Gawa ng Diyos, gawa ng tao, ginamit ng Diyos ang tao para ipagmulat sa atin yung epekto ng pagnanakaw, yung epekto ng ginagawa natin. So actually
ang nagpakita sa atin ng pangyayari para siguro may magising, binaha na tayo, ginawa ni Panginoon, pinakita sa atin, o sige. Yan, kasi kung ginawa nila to, yung front control, 3 years ago they started this, honest to goodness, ang ganda ng Pilipinas today. Gawa ng Diyos. Oo. Sabi mo gawa ng Diyos, di ba? Kasi even in the Bible, ang baha ay ipinarating ng Diyos para lipulin ang masasama, ang hindi nakikinig sa Kanya. So, tungkol sa baha ay tungkol sa kabataan. Pag-asa ba sila o problema? Pag-asa pa rin. Mensahe mo in 3 words para sa mga sundalo. 3 words o 3 sentences? Mensahe mo para sa mga sundalo. Sa saligang batas pa rin tayo. Ayan. Thank you Very very well much. said. Meron naman Oo. po sa lahat ng mga nanonood po sa ating live podcast dito sa Kapiyan sa PDP. Of course, sa lahat ng ating mga followers, no, thank you very much. Lagpas na po tayo ng ilang million na po ba ang ating 1 Followers natin ngayon sa Sa PDP. Oo, parang 1 million na tayo. Lagpas na po. Lagpas na ba? po. Tingnan natin. Kaya congratulations po. Congratulations, PDP Laban, the Congratulations. most followed and most interactive political party. Ayan. And of course, no, sa lahat, no, like and of course, subscribe po. We have our YouTube. Kaya, nasa inyo po yan. Ang ating pong success ay dahil po sa inyo at ito po ay ginagawa natin, pinagtutulungan natin para maging kapaki-pakinabang sa mga pangangailangan ng pangkalahatan. Kaya dapat ninyong suportahan. At ito hindi masasayang. Lahat po tayo, puro volunteerism ang talagang ginagawa para po sa Diyos, para sa tao, and of course sa ating minamahal na inang bayan. Moving forward, I'll give you the floor again.